Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. At ngayon, dahil alam mo kami, inspired kami ng mga bagay na nagtrending. At recently nagtrend ang isang concert ng Coldplay. May nakunan na tao na apparently cheating on his wife, no? Parang ganong klase yung naging issue and whatever. Ngayon, bila siyang naging issue about privacy, invasion of privacy. So ngayon, nag-invite kami isang senior associate sa Maui's Law Office, si Attorney Marks Irvin Torino. Welcome po, sir. Thank you, sir. Okay. So, napanood niyo naman yung video? Yes, napanood ko. Ano tingin niyo? Hindi, sa akin, actually, nung una ko siyang nakita sa Facebook, kasi nagulat ako nung nagbabrowse ako, parang, bakit puro ito? Hindi ko siya pinapansin nung una, kasi parang hindi naman interesting eh. Okay, may dalawang tao it's very usual, normal occurrence eh, di ba? Yeah. Pero parang napansin ko, okay. Then pinanood ko siya. So, yun nga, siyempre nakita natin yung reaction nila. It's very awkward nga. And then, ayun, eventually, napunta siya sa issue on privacy. Yes. Oo. So, going back to that incident, sige, i-judge natin doon. Was it an invasion of privacy sa ganong klaseng sitwasyon? Okay, before we answer that question, let's define muna what privacy is. Yan, okay, sige. Kasi when you say right to privacy, it's a right to be let alone. Okay. Okay? Actually, no less than our constitution, it provides that kasi privacy is constitutionally guaranteed right yan. Yes. Sabi nga sa Bill of Rights, the right of a person to be secure to his property, papers, effects against unlawful seizure shall be inviolable. Okay. So, pag sinabi kasing privacy, spouses bill versus Chowa Chui. Okay, in this case kasi, the Supreme Court define right to privacy. Sabi dito, yung right to privacy, it's a person's right to be free from intrusion. Okay? So, another definition is that it's right naman against, or a right to be free from unwanted publicity. Okay. So, based dun sa dalawang right na yon, makikita natin na a person has the right to exclude others. No? Okay. Para mag-intrude sa kanyang private affairs. I see. And also, the person has a right naman to withhold information from others. Kasi sabi nga natin, yung right to privacy, it's a right to be free from unwarranted publicity. Yeah. So, kung may gusto akong itago, well, you have to respect it. Yes. Okay. So, ngayon... So, karapatan mo may itago. Yes. Tama. Pero, so ngayon, para magkaroon ng intrusion, dapat ma-establish mo muna na meron kang privacy. Na you expect a degree of privacy on that particular matter. Okay, so in the case of Ople versus Torres, nag-provide yan yung Supreme Court. There's a test to determine whether there is an expectation of privacy. Kasi kung wala expectation of privacy, there's no privacy to speak of. And if there's no privacy to speak of, hindi pwede magkaroon ng intrusion dyan. So, expectation of privacy meaning, kunwari, kung nasa bahay ka, sarili mong bahay, may expectation ka of privacy na. Yes. Okay, dapat lang walang papasok dito, di ba? Expectation of privacy mo as against sa other persons na nasa labas ng bahay mo. Kaya nga may pinto, may pader yung bahay, may bintana, may kortina. May indication na hindi ka gustong ma-disturb. Hindi to open na bahay, ganong klase. Yes. So, dun sa nabanggit ko kanina, yung expectation of privacy test, unang test dyan is whether by through a person's conduct, he exhibited expectation of privacy. Ayun nga. So, sa bahay ko, nakasara yung pinto, may bintana, may kortina. So, ibig sabihin, I expect privacy. So, ayoko na may mag-i-intrude from outside. Yeah. Same goes with, for example, my phone. Kasi tayo usually, di ba, yung phone natin may password yan eh. Yes. Di ba? Pwede minsan pa nga fingerprint, facial recognition. Depende sa'yo kung anong password mo. So, ibig sabihin, meron akong, yung paglagay ko ng password na yon, I exhibited a conduct which could be inferred as an expectation of privacy. So, I want to exclude others from having access to the contents of my phone. Okay? Tama. Pangalawa is, meron na. Okay, by my conduct, nag-exhibit ako ng reasonable expectation of privacy. Pangalawa is, dapat, the expectation of privacy, it must be reasonable. Okay. Reasonable in the sense that
hindi ako pwedeng pumunta sa public place and i-expect ko na yung privacy na may enjoy ko sa loob ng bahay ko is may enjoy The ko same, pa rin yeah, doon. yeah. Yes. So it must be, yung expectation ko privacy must be reasonable. Reasonable, socially, I guess, acceptable sa norms Yes, natin. Mga ganun. exactly. Hindi pwede maglalakad kami, kurtina kami. Alam mo yan. I mean, posible Yes. kasing gawin yan, di ba? Oh, tapos, may expectation of privacy. Maglalakad ako, may 4 na pintuan around me, di ba? Hindi Yes. siya social norm. Alam mo yan? Parang ganun. Okay, so once masatisfy mo ngayon yung reasonable expectation of privacy test, if may nag-violate pa rin, may nag-intrude, may Okay. nag-pry into your private affairs, Yes. or may nag-disclose ng information, personal information, without your consent, pinablicize niya, then pwede magkaroon ng intrusion. Mm. Okay? Mm. So dun sa nakita natin, It's Coldplay. yes, Coldplay. Oo. Well, unang-una, nasa public place sila eh. Yes. It's a public space. It's a concert. Actually, it's attended by a lot of people. May crowd talaga eh. And what It's they're... a literal public. Yes. Yeah, oo. And Na you moreover... consciously went to. Paid tickets Yes, for, yes, di ba? Or yes. whatever man Kumbaga, connection mo, di ba? Oo. Kumbaga, they voluntarily subjected themselves to the eyes of the public. So, tsaka there's nothing public there's nothing private, Private, yeah. doon sa ginagawa nila. Yeah, Okay? And maraming tao. And yung ano naman, kiss cam naman, di lang naman kahapon yan na invento di ba? Lalo sa US ba yon? Okay. Lalo siguro. sa US na, di ba, for example, pag may mga sports event, Yes. concert, laging may kiss cam eh. Yes, yes. Dito sa Pilipinas ba may kiss cam ba dito? Parang wala Meron, no? may mga, talaga? pero merong tawag doon, may ways to do it. Like, kunwari, pag nag-attend ka ng sporting events, may mga tao na, kunwari, may sponsored itong, not necessarily, Chris, Oo. pero yung mga ibang tao, meron pa nga naalala ko dali sa PBA. Pag tinutukan ko, kakain ka ng kanin at Ula lang. ulam. Ay, sorry. Mga ganun, tama. Okay lang yun. Baka sponsoran tayo. Di ba mga ganun klase? So, kumbaga parang universally practiced yung Yes. nangyayari. So ngayon, nung tinutukan sila ng camera, pwede ba nilang sabihin na yung right to privacy nila is na-violate? Yeah. Balik tayo dun sa test. Meron bang, doon sa conduct ba nila, meron bang expectation of privacy? Siyempre, wala. Kasi Wala. andun sila. Actually, ang ganda nga ng pwesto nila, parang kitang-kita talaga eh. Di ba? Ang ganda ng pwesto nila eh. Kasi may mga ibang angle eh, na kita sila. Nandun yung magkayakap Yes, pa rin. yes, yes. So, okay. Doon sa conduct nila, wala silang pinakita na nag-expect sila ng privacy. Pangalawa, again, hindi rin reasonable kahit mag-expect sila kasi nasa public concert sila eh. So kung sasabihin nila na may violation of privacy, they cannot claim it against the organizer, event organizer, or even the cameraman. Tama. Kasi yung cameraman, Trabaho ginagawa lang. yun, Yes. Nakita niya, there are people exhibits intimacy na, which is sila naman talaga yung nagiging subject ng kiss cam di ba? Yes. So hindi sila pwedeng mag-claim na na-violate yung right nila to privacy. However, yung nakita natin na video na nagsisirculate online, apparently it was taken by another person attending the concert. Yun. Mini-video niya yung Kiss ka mismo. yes, yung kiss cam. Yung video na yon, wala tayong habol doon. Meron siyang copyright doon. May right siya over that right to ownership over that video. Yeah. Wala tayong Kasi magagawa. siya yung kumapture. However, in-upload niya sa social media. Yes. In-upload niya, na-publicize siya. And yung subject ng video is, it doesn't even pertain to him eh. Yes. Other persons yan. So nakita nung ibang tao. So yung couple, okay lang ba na tawagan silang couple? Anyway, basta yung data subjects. Extramarital couple. Okay, sige. So, pwede nilang sabihin na at some extent, na-violate yung right nila to privacy kasi in-upload Without consent. Yes, and ang nag-upload is another person na yung picture naman na yon, yung contents is personal information nila kasi sila yun it's their image, it's their faces na nandun. So, kung titignan natin Philippine context, they could very well raise Dun their sila may right. kaso. Not necessarily may kaso, but they could demand for the video to be taken down. Sa internet, parang ipo-pull out lang, not to delete it kasi hindi mo pwede pa-delete yan kasi sabi nga natin pag may-ari yung video na yan nung kumuha. But they could demand for it to be taken down sa social media na Pero nag-viral na, medyo futile na yan. Parang medyo mahirap na yun kasi Oo. especially nga syempre social media. Pag shinare mo or pwedeng Wala na i-download yan, ng iba, may upload mo. And also, for example, ako or hindi, wag ako.
ibang tao. Shinare nila yung video. Then, dun, yung caption niya is medyo may mga nabanggit na malicious remarks or defamatory remarks. Na ako sinap, itong dalawan to, kabit, si ano, ganito, ano, kasuhan na to, ganito. Yun, yung taong magko-comment na yun, pwede rin siyang maging liable under, but that's libel in relation to Cyber Prevention Act, di ba? That's cyber libel. So yun yung privacy implications ng video na yun. But as to the organizers and the cameraman, hindi sila pwedeng mag-claim ng ano nila, ng right nila to privacy. Medyo, ano yan, tawag doon, marami siyang nagbubunga na sanga, no? Pag nakita mo yung nagkaroon ng stimuli yung mga tao, pinag-isipan ano nga ba yung implications ng mga ganito. Minsan may mga weird notions yung mga Pilipino minsan na ewan ko kung tama or hindi. No, na minsan na-experience ko. Like, kunwari, kung ikaw ay nagbi-video ka ng ibang tao without their consent, tapos in-upload mo, alam ko, pwede mo i-video, pero yung pag-upload, iba pang step yun, di ba? Parang ganun kasi. Anong, like, kunwari, may artista, binibidyohan mo, kanyang klase, tapos nadapa, parang ganun. Tapos in-upload mo, nang hindi niya consent. So, sinasabi ng artista kayo, pwede bang i-take down mo? Sabi ng nag-upload, video ko to page ko to. Anong... Okay. In that context, tignan muna natin, nasan ba yung artista? Hindi ako to sinasabi ko lang. Okay, nasan ba yung artista? Nasan ba siya? Nasa public place ba siya? Parang ganun. Okay, nasa mall. Especially kasi ngayon nasa influencer-driven era tayo. Yes. Lahat, yung mga celebrity, artista, lahat yan, kahit may sariling show sa TV, nag-vlog, diba? They post themselves online, mga video, kung nasan sila. So, diba, yung public image nila is more commodified than ever. Kumbaga, yung tao, nagkakaroon na siya ng parang interest doon sa kung ano yung ginagawa niya, ano yung kinakain niya, saan siya nagbakasyon, sino yung dinidate niya. So, ang nangyayari, it actually forms part of their persona na Kasi parang yun na yung nagiging content din nila madalas. So, pagdating sa mga ganung bagay, na kung saan they voluntarily share it to the public, gaya nga syempre pag nasa mall, lalo kapag tawag dito, for example, may mall show siya, makikita ng mga tao, syempre mag-aabang yung mga tao. Ina-expect nila na nandun siya, and yung mga tao nandun din. And siya din, of course, ine-expect niya na nandun yung mga tao. Kasi yung purpose nga ng appearance niya is to attract to attract yung mga fans, di ba? So kung for example, nadapa siya, ready na yung camera. So, naparad ka na Yes, and nasa public place ka. Hindi mo, siguro, base dun sa naging natin kanina, pwede mong sabihin na i-take down mo yan, you could demand naman. Pero kasi kung titignan natin, wala ka ng reasonable expectation of privacy on that regard So parang hindi mag-a-apply yung kagaya dun sa nabanggit natin kanina. So mahirap yan kasi lalo nga pag celebrity ka or public figure ka, medyo limited yung expectation mo. Reasonable expectation of privacy mo. Pero of course, may mga bagay na gaya niyan kung nasa bahay ka lang naman. Ang mag-a-apply pa rin doon is yung reasonable expectation of privacy as if you're an ordinary individual. Kasi meron tayong tinatawag na yung right to informational privacy. Okay. So basically, I have a right to determine what, to whom, when, and how much information I should share to the public. So, kung nasa labas ako as a celebrity, gusto kong makita ako ng mga tao, okay lang yan. Pero once pumasok ako sa bahay ko, wala na yan. Hindi na pwede. Kumbaga, kung ikaw mag-i-stalk ka pa, then doon na magkakaroon ng violation or intrusion to their right to privacy. Yung kasi yung tipong paparazzi rights, no? Parang medyo stretched yung bordering on unethical na iba. Like, kung sabihin na, hindi kita pwedeng i-demand dahil kinukunan mo kung kumakain sa restaurant in public, di ba? Pero sana naman, wag, di ba? Alam mo yun, yung nangyayari. So, kapag mga ganyan, I guess dun lang sa bounds na dapat meron ka talagang guarantee. Yung tipong no-control mo yung privacy mo, like yung guaranteed privacy mo. Dun lang talaga bawal. Kasi dati, may nagpapa-pedicure ako, may nag-video sa akin. Tapos in-upload niya. Relax ka dyan, ganyan.
So, hindi naman siya offensive or anything. Pero kasi ako, ayoko naman pinipicture na nga ba, nag-relax nga ako eh. Sabi ko, so nireplyan ko sa, salamat sa zero consent na binigay mo na binigay ko, na tinanong mo para i-upload tong video na to. Tapos nag-apologize naman siya after tinake down niya. So para sa akin, dun lang, may mga ganong times na okay, alam ko namang hindi siya illegal, pero I think bordering unethical naman na. Nag-relax ako doon tapos may nagmamanicure sa akin dito tapos wala akong kalaban-laban, di ba? Sana kinausap mo na lang ako, di ba? Well, actually, pwede mo naman talaga siyang i-demand na i-take down. Pwede pala i-demand. Pwede mo naman talaga i-demand na i-take down. Kasi sabi nga natin, still, ikaw yung subject ikaw yung subject nung picture. Tama. Okay? Yung hindi mo pwedeng bawin sa kanya picture, property niya yan eh. Tama. Pero kung gagamitin niya, for example, gusto i-upload niya, then you could ask for it to be taken down. Oo, tapos kumita, no? Yung baka humingi ka ng persento ng... Hindi ka makakawi kasi syempre sabi nga natin may copyright siya over that picture. Oo nga. Ang hirap. Ang hirap kaya di ako naging abogado yan talaga. Specific na yan. So, how about this? So, iyan natin na. Talagang ang dami nagbungang questions dito. So, ito, hindi naman bago, pero recently, ang intense ng spam na, ewan ko, nakuha mo sa mga Viber mo, sa WhatsApp mo, na bigla, uy, gusto mo ba ng trabaho? Sa bahay ka lang. Ganyang klase, nire-recruit ka. Tapos, nakuha nila yung personal information mo from somewhere, sabihin nila. Ako, recently, last week, I think, araw-araw tinawagan ako. Hi, we are from blank agency. We represent blank bank para sa nakuha namin yung information mo sa kanila. Ganyan. Tapos pwede ba kitang bentahan ng credit card? Kasi araw-araw nila, kahit tumatanggi ako, araw-araw nila ako tinatawagan. Does that count as invasion of privacy na? Kasi obviously, I don't think I consented to getting called every day. Diba? Mga ganong klase. Meron bang pwede akong gawin dyan? Or well, unang-una, pwede mo i-block, di ba? Yan yung pinakamadaling gawin dyan eh. Pwede mong number, di ba? Tsaka yung mga sa Viber, yung, di ba? Parang for some reason, yung number ko nag-leak na eh. So, ano ba yan? Invasion of privacy ba yan pag ganun? Kasi, ganito. Sa Under Data Privacy Act kasi, if for example, nanghingi ako sa'yo ng personal information, as I required you to submit personal information, nag-consent ka doon, hindi ko yan pwedeng i-share sa iba without your consent. Okay. Kasi one of the principles laid down under Data Privacy Act is transparency. Yes. So kung ano yung gagawin ko dun sa personal information mo, bakit ko siya ipaprocess, bakit ko siya kinokollect, kailangan ko sabihin sa'yo. Kung gusto ko siyang i-share sa iba, kailangan mag-consent ka muna. Pag hindi ka nag-consent, well, that would constitute a violation of data privacy. That's already illegal disclosure. So hindi ko pwedeng gawin 'yun. Tama. Okay? So kunwari ako, kumukuha ako ng email mo pag bumili ka ng ticket sa show ko. Kunin ko yung email mo for the purpose of baka next show gusto mong malaman kung kailan, i-email kita para may newsletter subscription ganung klase. So they will consent to that. Pero just because na nag-consent sila to use the email doesn't mean na pwede ko ibenta to sa mga... Hindi. Diba? Okay. Yun yung isang principle pa ng Data Privacy Act. Yes. Sabi natin kanina, mayroong transparency. Pangalawa is proportionality. Ano ibig sabihin ng proportionality? Okay. Before tayo pumunta sa proportionality, lahatin na natin. Tatlo kasi yan eh. Una, banggit na natin yung transparency. Tayo, pare. Okay, sorry. Una is yung transparency. Pangalawa is yung legitimate purpose. Yung pagkuha ko ng personal information sa'yo, dapat gagamitin ka for legitimate purpose. Gaya nung nabanggit mo, kinuha ko yung email mo para at least next show ko, kung nagustuhan mo, sabihin ko sa'yo, inform kita, ay nag-consent siya, okay lang. But, papasok tayo ngayon sa proportionality. Dahil yung purpose ko is yun lang, hindi ako pwedeng lumabas doon. So, kung kinuha ko, nagkaroon ako ng access sa personal information mo, hindi ko yung pwedeng gamitin for other purpose, such as hindi ko pwedeng pagkakitaan niya na ibebenta ko, or gusto kong ibigay sa iba para sila din yung mag-invite sa'yo. Well, hindi pwede yun unless sasabihin mo sa kanila. Diba? Yeah. Yun ang talagang ano. So technically, kung di ako nag-consent na ipamigay mo sa mga iba-ibang ahensya tong para bentahan ng credit card, technically sila nagkakamali sila. Yes. Meron bang like means or ways to stop that? Kasi minsan talaga medyo general annoyance sa buhay ng mga tao. Actually,
means to stop that is, of course, kung alam mo kung sino yung nag-share nung data mo, pwede ka mag-file ng complaint for violation of data privacy, especially kung merong illegal processing, illegal use, or illegal disclosure. Because after that, pwede mo silang i-compel na ihinto na wag i-share yung data mo sa iba, or you could also compel them to suppress or destroy your personal information na meron sa kanila. Ang hirap, no? Well, kasi syempre nasa digital age tayo eh. Kaya actually yung Ang pag-commit daming ng sitwasyon, data privacy breaches mas na-facilitate eh. Yeah. It's kasi like ang dami pang sitwasyon eh. Yung dashcam ng kotse, CCTV, 'di ba, yung mga ganyang klase. Kasi may mga ibang tao, 'di ba, basta lang mag-viral. Oh, may nagsuntukan sa bar namin, bibidyoan yung CCTV tapos i-upload, 'di ba? Ayun ba, hindi tama 'yun, 'di ba? Yes, kasi for example, no, hindi naman ikaw yung walang legitimate purpose for sharing that data. Tsaka gaya nga natin, hindi rin naman nag-consent yung mga tao na kinuhanan mo. Tama. Lalo na kung ikaw yung may-ari ng CCTV kasi that makes you personal information processor. So, okay. Since meron ka ng access dito, ikaw yung may custody nung personal information ng ibang tao, hindi mo pwedeng i-share yan. Hindi mo pwedeng i-upload yan without the consent of the data subject. Data subject meaning yung tao na makikita mo doon sa CCTV. Yep. So, ang ginagawang usual na way ng mga tao is binoblur nila yung muka. Pero, does that talagang absolve them of it? Or not necessarily. Kasi yung mukha natin, that's that constitute one aspect of personal information. yes. Sige, blur yung mukha ko, kita naman yung pangalan ko, may ID ako, laki, may name tag ako. So, as long as ma-identify ka or merong other personal information na may expose sa public, hindi sufficient yun, yung i-blur lang yung mukha. Yep. Kasi alam ko, nabasa ko rin na kunwari, kapag pinaringgan mo ba yung isang tao online, pag di mo pinangalanan, di daw cyber libel yun. Pero kung identifiable naman according sa blind item clues na nilagay mo conveniently. Yes, pwede diba? yan. May matabang kulot na komedyante dyan. Diba? Parang, di medyo na-narrow down mo into dalawang tao yung diba? So, pagkapag ganun, may pa rin, mali na yun, diba? Yes, as long as yung third person ma-identify niya, yung tinutukoy mo kung sino siya, kahit hindi mo pangalanan, papasok yan doon sa identity element nung libel. Ang hirap, no? Kasi ngayon sa panahon na talagang lahat share, lahat ng paano mo pa nasusukat yung privacy ng tao ngayon na sa age of share everything tayo? May line pa rin dapat, diba? Yes, of course, may line. Kaya nga, eto, for example, sa Facebook. Yeah. Pag nag-upload ka ng picture sa Facebook, automatic ba yun, winave mo na yung right to privacy mo? Yes, nga. Yun nga yung gusto kong tanongin. Like, no. Okay. Answer is no. Okay. Kasi Facebook equipped yan with privacy tools. Yes. Di ba pag tinignan mo yan, yung picture, may settings yan Yeah. Pwede mo siyang i-public. Public, ibig sabihin, makikita ng kahit sino yan as long as may Facebook sila. So, pag ganun, wala nang reasonable expectation of privacy. Yeah. Next dyan is yung medyo mas may degree of privacy is yung friends of friends. So pag ganun, ang makakita niyan is yung friends mo and yung friends nila. Meaning, wini-waive mo yung privacy mo in their favor, pero ini-exclude mo yung ibang tao na hindi mo friends at hindi friends ng friends mo. Pwede mo rin i-customize yan. Yeah. Papakita ko lang sa specific tao lang. Yes, pwede sa 5 tao ko lang ipakita. So as to them, okay lang. May winave ko, pwede. May nag-consent ako In na this makita pool nyo. of people. Yes. Pero dun sa iba, wala. Wala. So may expectation of privacy ako dun sa picture ko as opposed to dun sa mga hindi ko sinama dun sa post ko na yon, kung kanino ko gusto ipakita. Pwede nga only me Yeah. Only me kasi syempre Facebook you have meron kang karapatan sa sarili mong account sa sarili mong wall. So kung gusto ko lang mag-upload ng for pictures, archiving gusto kong gawing database yung Facebook wall ko, mo, yes, yung account ko, okay lang. Pero kung somehow ma-access mo yan without my consent, then i-share mo without my consent, doon napapasok yan. Or yung 5 pinag-sharean mo, kinalat nung isa, di ba? Yun din yung mali doon. Yun din kasi yung paano kung public page siya? Sige, public. Sinare mo to public. Does that mean all the people can now download this picture and use it however they want it? Ganun ba yun? Again,
however they want it, syempre hindi. Kasi kahit sabihin natin na magkaroon ka ng access dun sa photo na yon, hindi mo siya, again, it's for ano pa rin eh. Since, depende din actually sa content ng picture. Okay. Ano ba yung content ng picture? Meron bang personal information dyan? Meron bang sensitive information dyan? So kung i-download mo yan, and then gamitin mo for unlawful purposes, di ba? Hindi yun pwede. Okay, so ibang batas naman ang ini-encroach mo and everything. Ang daming ganyan, tapos makakita ka ang daming content na feeling ko parang, pwede ba itong ginagawa nila? Kunwari, yung mga content na sinustok nila yung asawa na, sinihuli nilang nangangaliwa, mga ganong klase, tapos bibidyoan nila yung dalawa, makita mo nagsascramble, nakahubad pa yung isa, ganong klase. Hindi naman, ano yun, diba? Medyo encroaching on privacy na yun, di ba? Like, loloobin, di ba? Parang gano'n. Okay. Loloobin, like... Like, kunwari, siguro sariling bahay nila, nahuli niya yung mister niya. Well, walang ano yun. Kung sariling bahay mo, kasi sabagay, may no? ano ka dun, Kayo, may access ka dun eh. Okay, sige, ito na lang. Mas maganda example, cellphone. Sige. Cellphone ng partner mo. Yan. I-exclude na natin yung scenario na alam mo yung password. Kasi, syempre, pag wala na, obviously, Attorney, wala na. ibang tao to, hindi kaming dalawa to. Okay. So, alisin na natin yung scenario na yun na may shared device kayo and share yung password. Kasi pag wala talagang intrusion of privacy. Okay. Yung partner mo, pinagsususpetsahan mo na nangangaliwa. Yung phone niya is talagang equipped talaga with daming password, facial recognition, may fingerprint, may pattern, may number kompleto, pati yung mga apps may mga password. Pero somehow you were able to access it. Nakrack mo. Okay. Nakita mo may mga messages. May mga intimate pictures siya kasama ibang tao which suggest mayroong illicit affair nga. Ngayon, pwede mo bang i-invoke yung right mo to privacy under Bill of Rights? Yeah. No. The answer is no. Kasi Bill of Rights, yung right mo under Bill of Rights, pwede mo lang yang i-invoke against the state and its agent. Okay, Hindi mo siya pwedeng i-invoke against private individual. Kasi yung relationship natin, dahil pareho tayong private individual, ang mag-govern yan is yung civil law and other applicable legislation such as Data Privacy Act. Kasi merong kaso niyan na yun nga. Teka, rewind. So kung ako yung pinasok yung phone ko, hindi pwede? Tama ba? Or pwede? Sorry? So, kung kunwari, yung phone ko, kinrack lahat ng password, hinak, ganyang classes, nakita, wala kang right to it? Or Ganito meron kang right. Okay. Obviously, pwede kang mag-claim na violate yung right mo Privacy. under other law. Okay. Na-violate yung right mo to privacy under other law. But, hindi mo pwedeng invoke yung Bill of Rights. Ano yung kinahalagaan? Bakit kailangan mong invoke yung Bill of Rights? Gaya nga nang nabanggit natin kanina. Kasi ano yan for example, yung siyempre, ayun na, nahulihan ka. Yeah. Gusto kang kasuhan ngayon ng asawa mo. O concubinage or vowsy, kung ano man. Pwede niya bang gamitin yung nakuha niyang ebidensya? Okay. Pwede niya bang gamitin sa korte yun? Hindi. The answer is yes. Talaga? Yes, provided that it is relevant. Pwede niyang gamitin yun. Kasi yung exclusionary rule natin under the Constitution, which provides that evidence which are obtained in violation of the right of the accused shall be inadmissible. Ibig sabihin, kapag yung ebidensya is nakuha ko in violation of the right of the accused, inadmissible yan. But it only applies to the state and state forces. For example, yung police. Police yung nanghak sa'yo. Para mapatunayan na ikaw ay involved sa ganitong krimen. Gets. Naghahanap. Detective siya, naghahanap siya ng O kaya siguro they utilized kung anong other unlawful means, sinorture ka, pinaamin ka. Tama. Yung confession mo or yung mga ebidensya na nakalap sa'yo in violation of your rights, since ang nag-commit ng violation is yung state and its state agents, inadmissible siya. Doon mag-ooperate yung Bill of Rights. Pero ang kapwa civilian kayo? Yes. Ngayon, pwede mo ba siyang i-compel na, for example, yung kinuha niyang mga photos, sinave niya is burahin niya, since sa'yo naman yon and wag niya ikalat sa Facebook, pwede mo ba siyang i-compel? Yes, but under different law naman yon. Nag-post siya sa Facebook, pinangalandakan niya, ito picture ng asawa ko, tignan niyo, tignan niyo sino tong kasama niya, anong ginagawa nila, bakit gari. Pwede mo ba siyang kapasuhan ng defamation or cyber libel, or siguro kung yung ibang tao na mag-share din, pwede. Madami pwede. Yes, Data pero privacy rin, ganun. it will not operate as to exclude that in evidence if case mag-file yung nakahuli sa'yo ng kaso against sa'yo. Wow. Sobrang taliwanagan ako doon. Grabe. So, hindi naman sa very, nakingin, parang baka mamaya magtanong ako na magtanong, parang
ano na to, personal consultation na yung nangyayari. Ay, di binibil kita. Para sa lahat to, para sa lahat ng tanong to, para sa information ng madla to. Paano kung tracking app? Mga ganyan. Tracking app? Ang dami mga ganyan na tinatrack nila yung cellphone ng jowa nila. Ganyan. Well, actually, I think para maging effective yung tracking app, I think, di ba kailangan mong isurrender? Yung, for example, may ibibigay ka na link, tama ba? Or i-connect mo. Yeah, Siguro so. may voluntary siya di ba? Hindi na, unless, syempre, maglalagay ka ng chip dyan na batatrack mo, bawal yun. Pero kung voluntary naman, or parang, surrender ko sa'yo yung whereabouts ko, okay lang. Or unbeknownst to dun siya, sa partner, nilagyan niya ng app yung phone nung gano'n. Kunwari, walang password, nilagyan niya ng... yun, ibang usapan na yan. Yun. Ibang usapan na yan. Okay. So, kaya mag-track ng app. Sinasabi ko lang, hindi ako yan. Sobrang, sobrang slippery slope niya, no? Ngayon, sa age of information. Gaano ka-updated ang laws natin for that? Actually, I can say naman, yes. Nag-e-effort naman ating lawmakers para magkaroon or maprotektuhan yung right ng bawat Pilipino sa privacy. Pero syempre, minsan, yun nga, hindi natin maiwasan kasi mas mabilis usually kasi ang nangyayari sa legislation is parang nagiging siyang hindi siya ganun ka-proactive na parang nagiging siyang preventive measure. Ang nangyayari is nagkakaroon lang ng legislation kapag may nangyari na for example, yun nga, may massive breach na or nakikita natin na hindi na maganda na nababiolate na yung privacy dahil sa mga ganitong acts. Tsaka lang magkakaroon ng legislation, di ba? Yeah. Para yung Data Privacy Act natin, 2012 lang yan. Yes. Cybercrime Prevention Act, 2012 lang din yan. Anti-voyeurism, photo-video voyeurism, 2009 lang yan. Oo nga, that's barely... Wala pang 20 years actually, no? Yung mga ibang batas natin. Ang ang internet kailan pa sa Pilipinas siya matagal na, di ba? So matagal na rin well, ngayon I think mas protected na yung kasi I think there comes a point in time na these things are not just personal privacy things, no? Parang matters na siya of national security at some point eh. May mga ganun ng levels of invasion minsan na nangyayari kapag like mga hacking na mga nangyari, mga ganun, or nag-leak ng information about sabihin natin sometimes may mga nag-leak ng scandals or yung mga officials, 'di ba? Minsan ganun yung nangyayari, no? Meron din bang laws to safeguard those things? Like or at least paano ba 'to? Like meron bang ways na ma-protect natin ang ating information? Kasi pag nagkasabit ka ng, like kunwari, ng COVID, pag nagkasabit ka ng mga information mo sa mga government systems, di ba, pag mag-check-in ka dito sa kanya ka. So parang feeling ko, may database sila ng numbers natin, addresses natin, and everything. Pag na-breach yan, it's national level na siya. Violation of Data Privacy Act yan. Yes. Yung pag-collect nila kasi ang kino-collect naman yan usually dun sa mga, anong tawag dito, yung sa logbook na yung contact tracing. Di ba? Meron yan lahat pagpapasok ka di ba? What a time. Pangalan, address, and number. Yes. So yun lang. So ngayon, ang purpose niyan is public safety or sa public order para din matrack kaagad kung sakaling nagkaroon ng COVID yung tao dito. So legitimate yung purpose. Ngayon, kung gagamitin nila, kukontakin ka ng nila for that purpose, then that is proportional dun sa purpose niya. So, okay lang. So, transparency, sinasabi naman nila na mag-log ka kasi gagamitin sa contact tracing. Tama. Pero for example, ako, yung guard. Yung guard. May nakita siya, may natipuan siya, babae, nag-log. Oo, ganyan. Sige nga, message ko nga to. Ma'am, kamusta? Nakita kita sa bawal yan. Kasi, hindi yun na legitimate purpose ginamit mo na siya for your own personal interest. So illegal processing yan. So hindi na pwede yan, punishable na yan under Data Privacy Act. Itong mga to, like ang daming mga ways na magkaroon ka ng invasion ng privacy mo ngayon now that it's an age of information and willingly giving your information to like website na parang gusto mo ba makakuha ng libreng tuwalya, ito, lagay mo yung email mo, address mo, number mo, di ba? Parang ganong klase. Umabot tayo sa ganun, no? I'm pretty sure ang daming tao na nalabagan na ng privacy kaya kung public figure ka man or not. Anong pwede nilang gawin para matigil to? Like, literal ba pwede sila magsampa ng kaso sa mga tao na nag-violate sa kanila? Ganun? Yes. Oh, okay. Actually, depende yan Kasi for example, kung na-violate yung privacy mo na may illegally disclose nung gaya na nabanggit ko kanina, yung guard, kunwari, or
kinontak ka niya. Kung yung information mo is ginagamit nila para siraan ka or gaya nung kinukuha yung mga picture mo, then magpo-post ng mga kung ano-anong caption, pwede yan under cyber libel. Or for example, if yung content ng pictures or personal information mo is sexually explicit. So, in-upload niya. So, anti-photo and video voyeurism. Marami naman eh. Ngayon, kung for example, ang magba-violate ng right mo naman is, for example, state agents, right to privacy mo. Kasi nangyayari yan usually, lalo kapag may mga surveillance, napapansin mo, parang 24 hours yung surveillance. And dahil doon, kasi meron yan, uso ngayon, di ba? Actually, dati, actually ngayon, may mga nare-red tag eh. And pupunta yung dyan. Kumbaga mapapansin mo din na pag feeling mo na red tag ka, may magsa-surveillance sa'yo. Then by reason of that surveillance, nakakuha sila ng information, personal information mo, and feeling mo na threaten yung right mo to privacy in life, liberty, and safety, then pwede kang mag-file ng petition sa court, yung tinatawag natin writ of habeas data. Pwede ka para at least i-compel mo yung respondent na yung kung ano man yung information, and kung ano man yung information na nakuha sa'yo is i-suppress nila, i-destroy nila. Ang penalties for, like kunwari if you are, na-mention natin kanina sa mga ride-sharing app or mga ride-hailing app, nabibigay mo yung personal information to contact ko, ma'am, saan ka na, ganyan. Tapos, hinatid ka, alam nila yung address mo. Tapos ngayon, siguro, may masamang intention tong lalaking to. Baka kinalat niya or pinamigay niya, bakit type mo tong, may mga incidents na I think nakikita ko minsan sa online na nag-spurt na ganyan na parang na-disrespect sila that way or whatever. Pag na-prove to be right, on court or whatever, anong possible penalties na nakukuha ng mga to? Kasi kung violation niya ng Data Privacy Act, ang penalty niyan is nagre-range yan from 6 months to 1 year up to 6 years. Oh, okay. So, ang multa niyan umaabot ikukulong talaga? Yes, ang penalty niyan is imprisonment and fine or both. Depende sa discretion ng court. Yeah. Masabi nila hindi ka daw pwede mag-upload ng screenshot ng usapan nyo. May mga ganong klaseng type, di ba? Like, kunwari, ito, inaano ko nito, hinaharas niya ako. So, pwede mo bang gamitin yung screenshot na yun as way to like repel them or something? Or dapat diretso ka sa court? Like what? Paano like, kunwari, sa same situation na to, sobrang specific na. Kunwari, same situation na to, hinaharas ka nung driver mo or something. Di ba? So, pinost mo yung screenshots online. Ang sinasabi ng mga tao, huwag mo i-post yung screenshot kasi violation daw yun ng Data Privacy Act. Parang ganong klase. Okay. Anong tama ba yun? Or? Kasi screenshot ng message. Yung messages kasi parang personal yan yes. Diba? So that's why it's called PM, personal message. So ibig sabihin, sa ating dalawa lang yan. Yeah. Ngayon, kasi actually, bakit mo siya ipopost online? Wala ka namang mapapala dyan Kung sa tingin mo na violate right mo, then go to the court. Mag-file ka ng case, gamitin mo siya as evidence. Pero kung magpo-post ka niyan online, sasabihin mo, usually sinasabi ng mga tao para lang para abiso lang ba sa public na ganito. Well, paano yan kumbaga hindi mo pwedeng gamitin yan as guys para i-violate yung privacy ng isang tao. Yes. Kasi yun nga, kung sa tingin mo na violate yung right mo, may may proper forum para kung saan mo pwedeng dalhin niya. Pwede mo dalhin sa court. Yes, hindi pwedeng basta mo lang ipopost. Kasi, syempre, once ipost mo yan sa social media, minsan pa nga taken out of context yan kasi hindi naman nila alam talaga yung buong pangyayari. Yung ibang tao ngayon, mag-comment. Ang daming sasabihin, may masasabihin masama. Yeah. So, yung ng tao. Lumalaki yung gulo. Yes, kasi when you say privacy, hindi yan napapaloob sa, anong tawag dito? Protecting secrets Yeah. Parang nag-e-extend yan dun sa right mo or dun sa well-being ng tao, emotional well-being niya. So, syempre kung i-upload mo yung conversation natin para makita ng iba, then parang ako, medyo hindi maganda epekto sa akin nun, lalo na kung taken out of context siya. Kasi yung iba, yun nga, magagalit sa akin. Yung iba, minsan nga makaka-receive pa ako ng threats di ba? Lalo na yung ibang tao na masyadong passionate talaga sa social media na talaga. So, pwede yan. Pwede magkaroon ng violation of privacy dyan. Oo. Ngayon, ang daming mga tao na talagang, and I think last question na to,
ang dami mga tao talagang sobrang lahat sinishare. Alam mo yun? Lahat ng mga parang para sa akin normalized ng oversharing ngayon. Like wala nang ano. Like to the point nga na akala nila kapag hindi mo siya pinost sa social media, hindi siya nangyari sa buhay mo. Parang ganong klase. Like meron ako isang minsan time na nakita niya ako sa gym. Tapos sinabi sa akin, nag-gym ka pala. Sabi ko, ba't ako hindi nag-gym? Eh, hindi mo naman pinapost na nag-gym ka. Hindi mo nagpo-post na nag-gym ako eh. Bakit ba? Kailangan mo ba yung post lahat? Parang ganong klase. Alam mo yun? May mga ganong klaseng vibe. Yung mga oversharing na to, like minsan to the point na andito ako sa location na to ngayon. Sometimes it invites bad things eh, no? Anong opinion mo towards them? Or baka makapagbigay ka ng payo to these people? Okay. Kasi it might attract bad things, di ba? Yes, obviously lalo kapag, syempre lalo yung mga celebrity, hindi natin maiiwasan na may mga ano yan, minsan may mga stalker yan. Yes. So siguro for your personal safety, iwasan mo na lang siguro na i-share kung yung whereabouts mo every time. Kasi syempre sabi nga natin, ikaw yung may control diyan eh, pero hindi mo makokontrol kung ano yung gagawin ng ibang tao. Mahirap mahirap. Kaya nga meron tayong right to privacy, it's for our own safety din. So kung willing ka na i-wave yan lagi, every time, then mahirap That waves yan. it eh, no? Kasi like kunwari sila, I show speed in real life streaming, di ba? Like talagang kung nasan ako, ito na nakikita mo ngayon, pwede mo kong puntahan na right now, right here. Di ba? So talagang, they're really waving it, di ba? Yun yung medyo wild. Well, pero kita mo yung engagement naman nila. I guess so. I guess may market din sa. Well, thank you so much, sir. Grabe, ang dami ko natutunan. Again, hindi to personal consultation para to sa information ng mga tao. But thank you so much, attorney. Thank you din. Medyo Serious Talk Show is on One News every Tuesday at 9 p.m. Kung gusto nyong panoorin siya online, pwede. Wala kayong TV, go to YouTube, type nyo na Medyo Serious Talk Show, at then makikita nyo lahat ng mga episode. We upload as we air sa TV. Thank you so much, sir. Thank you sa lahat ng information. Thank you.